Isang dalagang nagngangalang Xinglu ang nagtatrabaho bilang isang flight attendant. Isang araw, habang tatawid sa kalye, muntik na siyang mabangga ng isang BMW. Huminto ang driver, kinuha ang kanyang telepono, at kinuhanan siya ng litrato sa mga hindi malinaw na dahilan. Pagkatapos ng kanyang shift sa paliparan, nagpa siya si Xinglu na umalis sa kanyang trabaho bilang isang flight attendant. Tila handa na siyang magsimulang muli at nagdiwang pa sa pamamagitan ng pagregalo sa kanyang kaibigan gamit ang credit card ng kanyang kasintahan. Nagbago ang lahat ng tasahang mapadpad siya sa isang seremonya ng malawakang kasal. 12-dosenang mag-asawa ang nagtipon at isang pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang kasintahan, si Jen Ming. Nalilito at natigilan, pumasok siya sa loob upang kumpirmahin ito gamit ang kanyang sariling mga mata. Nang makita niya itong nakatayo roon bilang ikakasal, tuluyan ng naduraj ang kanyang puso. Siya ay humagulgol at nagmamadaling lumabas ng gusali, ngunit hinabol siya ni Jen Ming. Sa sandaling iyon, nalaman niya ang katotohanan. Ikakasal siya para lang makuha ang mana ng pamilya nito. Nakakagulat, sinabi pa niya rito na matapos makuha ang mana, plano niyang bumalik sa kanya dahil siya ang tunay niyang mahal. Lalo lang siyang nasasaktan nang marinig ang mga salitang iyon. Galit na galit at labis na nalungkot, lumayo siya. Ang bigat ng damdamin ay hindi na matiis. At isang araw, nalulula sa kawalan ng pag-asa. Sinubukan ni Xinglu na gawin ang hindi inaasahan. Nagtipon ang mga tao sa ibaba. Ang mga pulis, mga bumbero, at mga kalapit na residente ay desperadong sinusubukang pigilan ang isang trahedya. Isang malaking inflatable rescue mattress ang inihanda kung sakali. Nagkataon lang, isang lalaking nagngangalang Chung Shan ang dumaan. Napagtanto ang nangyayari, tahimik siyang umakyat sa rooftop at sinubukang kumbonsihin itong tumigil. Nabigo ang kanyang pagtatangka, at nang tumalon si Xinglu, hinabol niya siya, sinusubukang iligtas. Mabuti na lang at kapwa sila ligtas na nakalapag sa inflatable cushion na inihanda sa ibaba. Pagkatapos ng insidente, sa wakas ay nag-usap sina Xinglu at Chung Shan sa isa't isa. Siya ay galit at nahihiya, pakiramdam niya ay mas inaatake siya kaysa iligtas. Gayunpaman, inalok niya na i-treat siya sa kanyang kafe bilang paraan ng pagtatapos ng sandali. Bago maghiwalay, hiniling niya sa kanya na mangako ng isang bagay, na makita ang pagsikat ng araw bukas at hindi na muling tangkaing gumawa ng anumang mapanganib. Lumipas ang mga araw at may nagbago. Nagsimulang bumisita si Chung Shan sa kanyang kafe ng madalas. Tila interesado siya sa unti-unti niyang napagtanto ang katotohanan. Ang lalaking muntik nang tamaan siya ng puting BMW kanina ay siya. Dinalhan niya siya ng painting ng kanyang sarili sa kanyang flight attendant uniform, na nagpapakita kung gaano kalalim ang pananatili niya sa kanyang isipan. Kalaunan, inamin ni Chung Shan ang isang bagay na nakakagulat kay Xinglu. Sinabi niya sa kanya na siya ang parehong taong muntik nang makabangga sa kanya ng BMW sa paliparan ng Vienna. Natigilan si Xinglu. Hindi niya akalain na ang estranghero mula sa araw na iyon ay mapupunta muli sa kanyang harapan, ngayon ay konektado sa kanyang buhay sa isang hindi inaasahang paraan. Lumipas ang oras at ang kanilang ugnayan ay lalong lumalim. Isang araw, napansin ni Chung Shan ang painting na regalo niya sa kanya na buong pagmamalaking nakadisplay sa kafe. Nang makita ito ay nagbigay sa kanya ng tahimik na pakiramdam ng kaligayahan, ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Isang grupo ng mga lasing na binata ang pumasok at nagsimulang mang-istorbo kay Xinglu. Kumilos sila ng walang galang, at hindi magawa ni Chung Shan na lamang tumayo. Nang ibabaw ang kanyang galit at pumasok siya upang ipagtanggol siya. Ang sitwasyon ay naging magulo at nang malapit na siyang manalo sa laban, aksidenteng nataman siya ni Xinglu sa ulo habang sinusubukang tumulong. Ang suntok ay nagpatambo sa kanya. Ang lasing na grupo ay nagpanik at tumakbo palayo. Natakot matapos makita ang kaya ni Chung Shan bago bumagsak. Nakonsensya sa pagpapabagsak sa kanya. Inako ni Xinglu ang responsibilidad at binilhan siya ng pagkain sa isang maliit na tindahan sa kalye pagkatapos. Habang kumakain sila, nag-usap sila at dahan-daang natuto tungkol sa isa't isa. Sa kanilang pagkagulat, natuklasan nilang pumasok pala sila sa parehong elementarya ilang taon na ang nakalilipas. Isang pagkakataon na parang tadhana. Nang gabing iyon, inihatid ni Chung Shan pauwi si Xinglu sa gitna ng malakas na ulan. Bago umalis, hiningi niya ang numero ng telepono nito at isinulat ito sa kanyang palad ng nakangiti, ngunit tinanggal ng ulan ang lahat. Pag-uwi niya, wala na ang tinta, kaya wala na siyang iba na iniwan kundi ang alaala ng sandali at ang pagkadismaya na hindi matawagan siya. Isang araw, natagpuan ni Xinglu si Chung Shan na nag-iisa sa rooftop ng kanyang apartment building. Mukhang naliligaw siya sa pag-iisip. Lumalabas na nakansela ang kanyang planong art exhibition, at ang pagtanggi ay nagdulot sa kanya ng panghihina ng loob. Isa siyang pintor na may talento, ngunit walang katatagan at walang malinaw na landas. Habang nag-uusap sila, inamin niya na nahihirapan siya sa pananalapi. Nang marinig ito, inalok siya ni Xinglu ng trabaho sa kafe nito. Walang pag-aalinlangan, tinanggap niya. Kailangan niya ng kita, at ang pagtatrabaho sa tabi nito ay parang tamang hakbang. Ang paggugol ng oras na magkasama araw-araw ay naglalapit sa kanila.
Ang kanilang koneksyon ay natural na lumalago at hindi nagtagal ay naging bahagi na sila ng kanilang gawain. Isang gabi, sumali si Chung Shan sa isang underground street racing crowd. May isang taong naglagay ng walang ingat na pusta. Kung mananalo si Chung Shan, makakakuha siya ng malaking halaga ng pera. Kung matalo siya, kailangan niyang umuwi na walang dalang damit. Laban sa lahat ng posibilidad, nanalo siya sa karera gamit ang isang hiniram na kotse. Ang perang kinikita niya ay hindi para sa kanyang sarili. Gusto niyang ilabas si Xinglu sa isang maayos na date. Hindi nagtagal, nakita silang dalawa na kumakain ng hapunan sa isang mamahaling restoran. Dumating si Chung Shan na nakasuot ng formal na damit at sinubukang umarte na parang kabilang siya roon. Pinanood siya ni Xinglu na umorder ng may kumpiyansa, sa pag-aakalang sanay siya sa mga mag-agarang lugar. Sa totoo lang, palihim siyang nag-aral online para lang mapabilib ito. Habang kumakain, nagsimula silang magkwento tungkol sa kanilang nakaraan. Ibinahagi ni Xinglu na pumanaw na ang kanyang ina ilang taon na ang nakalilipas at muling nag-asawa ang kanyang ama. Dati ay mayaman ang kanyang pamilya, ngunit ang mahirap na mga desisyon sa pananalapi ay nag-iwan sa kanila ng wala. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang taong gumagalang sa kanya ng may banayad paggalang. Katulad ng ginawa ng kanyang ama noon bago nagbago ang lahat. Habang nagpapatuloy ang date, may hindi inaasahang nangyari. Lumapit ang isang tagapagsilbi na may isang piraso ng tinapay na may nakaukit na mensahe kasama ang isang singsing. Malinaw na ang tinapay ay para sa ibang tao, kaya mabilis silang nagpasyang tumakas bago sila masisi. Ilang sandali pa, biglang pumasok ang tunay na may-ari, pinatunayan na tama ang kanilang likas na ugali. Tinuwanan ang kaguluhan, at natapos nilang ginugol ang natitirang bahagi ng gabi sa isang theme park. Dito nila binitawan ang lahat ng mabibigat. Nasiyahan sila sa simpleng kagalakan ng pagsasama. Bago umuwi sa bahay, huminto si Xinglu sa harap ng isang tindahan na bighani sa isang bagay sa loob. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay higit pa sa maaaring sabihin ng mga salita. Naglakad siya palayo, ayaw na mukhang interesado, at sumunod si Chung Shan. Ngunit bago pa sila umalis sa lugar, tahimik siyang lumingon. Ang presyo ay nakakuha ng kanyang atensyon, at ang kanyang mga iniisip ay nagsimulang lumipat sa isang mas malalim na bagay. Isang gabi, ang lalaking natalo noon sa karera sa kalye ay muling nagpakita. Sa pagkakataong ito ay humihingi siya ng rematch. Ang mga kondisyon ay pareho. Kung manalo si Chung Shan, aalis siya na may dalang pera. Kung matalo siya, kailangan niyang tumakbo pa uwi ng hubad. Si Chung Shan ay ayaw makialam sa hamon, ngunit nagbanta ang grupo na sisirain ang kafe ni Xinglu kung tatanggi siya. Dahil walang totoong pagpipilian, tinanggap niya. Sa panahon ng karera, may hindi inaasahang nangyari. Lumabas si Xinglu at ang presensya ng babae ay nakagambala sa kanya. Dahil sa sandaling iyon, natalo siya. Galit na galit ang babae at umalis. Nadismaya at napahiya sa kanyang desisyon na makipagkarera muli. Dahil natalo siya, kailangan niyang sundin ang patakaran. Umuwi siya na walang maisuot na pantikip sa sarili. Nang marating niya ang kafe, naroon pa rin si Xinglu, na tahimik na nakaupo sa sulok. Hindi niya napigil ang matawa nang makita niya ito, ngunit binigay niya rito ang isang tela para mayroon itong masuot. Mabilis na naging pagkadismaya ang kanyang pagtawa. Natuklasan niya na ang magarbong hapunan na dinala niya ay binayaran gamit ang pera sa sugal. Ang pagtatanto ay mas nasaktan siya kaysa inaasahan. Nagsimula siyang umiyak, labis na nabighani sa pagkadismaya. Nang makita siyang umiiyak ay pinalambot ni Chung Shan. Dinala niya ito sa kanyang apartment, umaasang maiintindihan nito ang kanyang mga intensyon. Doon, ibinunyag niya ang mga dingding na puno ng mga painting. Bawat isa sa mga ito ay isang larawan niya. Naantig at emosyonal, hiniling ni Xinglu sa kanya na ipinta siya muli. Habang nagsisimula siya, hinubad niya ang kanyang damit ng walang babala, naiwan siyang natigilan. Nang sa wakas ay tapos na ang pagpipinta, dahan-dahan niyang tinakpan ang mga balikat nito ng tela. Habang hawak niya ito mula sa likuran, bamulong ito na nagsinungaling siya. Hindi malinaw ang kahulugan, ngunit sa halip na magtanong, nangingibabaw ang kanilang mga emosyon at ang kanilang koneksyon ay naging malapit. Di nagtagal, isang anino mula sa nakaraan ang bumalik. Si Jen Ming, ang dating kasintahan ni Xinglu, ay nagpadala sa kanya ng isang lumang magasin. Dito ay may impormasyon tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Chung Shan. Siya ang nag-iisang anak na lalaki ng isang makapangyarihang babae na namamahala ng isang malaking korporasyon sa sining. Mausisa at nababagabag, hinarap ni Xinglu si Jen Ming, na ngayon ay nagmamay-ari ng isang malaking gusali ng korporasyon sa pamamagitan ng kasal. Sinabi niya sa kanya na pareho sila. Ambisyosa, praktikal, handang habulin ang kaligtasan kaysa sa pag-ibig. Dahil sa kagustuhang suportahan ang pangarap ni Chung Shan, nakipag-ugnayan siya kay Mr. Hang, isang tagapag-organisa ng mga eksibisyon ng sining. Kinumbinsi niya ito na isama si Chung Shan sa isang paparating na eksibisyon. Magkasama, sila ni Chung Shan ay naghanda para sa eksibisyon ng may pag-asa at pananabik. Gayunpaman, sa araw ng kaganapan, halos walang samipot. Nakatanggap si Xinglu ng tawag na nagbabala sa kanya na nilabag niya ang isang kontrata, at nahaharap siya sa mga pagbabante dahil dito.
Pagkatapos, may isang nakakagulat na nangyari. Lumapit ang isang mamimili at nag-alok ng mataas na presyo para sa isa sa mga painting ni Chongshan. Ngunit tumanggi si Chongshan na ibenta. Ang painting ay lubhang personal, ginawa ito para kay Xinglo. Para sa kanya, ito ay walang katumbas. Nagalit si Mr. Huang, nakaramdam ng kawalan ng respeto, at bigla siyang lumabas. Isang bagong eksena ang nagsisimula sa isang pulang rosas na inilagay sa harap ng tindahan ni Xinglo. Ngumiti siya rito, iniisip na iniwan ito ng may mabuting intensyon. Ngunit nang biglang sumulpat si Chongshan sa harap niya, tumulo ang mga luha at mabilis siyang pumasok. Sumunod si Chongshan, hawak ang isang singsing. Dumating siya para yayain itong pakasalan siya. Ang dapat sana ay isang magandang sandali ay naging nakakadurog ng puso. Napagtanto ni Xinglo na naibenta niya ang kanyang pinakamahalagang painting, ang kanyang nilikha noong kanilang pinakamasayang panahon na magkasama para lang mabili ang singsing na ito. Sa halip na makaramdam ng pagkaantig, nakaramdam siya ng pagkadurog. Iniwan niya itong nakatayo roon at bumalik sa rooftop kung saan nagsimula ang lahat. Mula sa taas na iyon, sumigaw siya ng paghingi ng tawad sa kalangitan. Malinaw na may dala siyang masakit na sikreto. Kalaunan, bumalik siya sa tindahan. Sinubukan ni Chongshan na kausapin siya ng pribado, naghahanap ng mga sagot. Iniwasan ni Xinglo ang makipagtitigan sa kanya at sa wakas ay sinabihan niya na tapusin na ang lahat. Walang tigil ang kanyang mga luha at ang kanyang boses ay parang nabibiyak mula sa loob. Hindi nagtagal pagkaraan, natuklasan ni Chongshan ang katotohanan. Nakita niya ito kasama ang kanyang dating kasintahan, si Zhenming. Nabigla at nasaktan, hinarap niya ito. Malamig na sinabi ni Xinglo na hindi na niya gusto siya. Sinabi niya rito na wala siyang pera, ang kanyang ama ay nasa ospital, at tumatangging tumira kasama ito sa kahirapan. Umalis siya kasama si Zhenming. Naiwan si Chongshan na nakatayo roon kasama ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay nawasak na ngayon. Sa isang hotel, nadismaya si Zhenming. Ang kanyang layunin ay ganap na mapanalunan si Xinglo, ngunit siya ay malayo. Ang kanyang isip ay kay Chongshan pa rin. Ang mga salitang sinabi niya kanina ay mga kasinungalingan na nilayon upang itaboy si Chongshan. Sa totoo, mahal pa rin niya ito ng lubos. Ngunit may naaalala siyang hindi alam nito. Lahat ng ginawa niya ay nagsimula sa isang kontrata. Lumapit ang ina ni Chongshan sa kanya na may malupit na kahilingan. Gusto niya na si Xinglo ang magpaibig sa kanyang anak at pagkatapos ay sirain ito sa emosyonal na paraan, umaasa na pipilitin siya nitong isuko ang kanyang mga pangarap at bumalik sa bahay upang pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Malaki ang bayad, 15 milyon. Pumayag si Xinglo dito noong desperado na siya, hindi inaasahan na tunay na maiibig ito sa kanya. At ngayon ay pinagsisisihan niya ang bawat hakbang na iyon. Nilalamon siya ng pagkakasala ng kanyang sarili. Alam niyang pinagtaksilan niya ang nag-iisang taong nagmahal sa kanya ng higit pa sa sinuman. Samantala, sa wakas ay bumalik si Chongshan sa tahanan ng kanyang ina. Ang kanyang ina, ang CEO ng isang malaking kumpanya ng sining, ay palaging tinatanggihan ang kanyang karera bilang isang pintor. Ang kanyang hinagpis ay nagmula sa kanyang nakaraan. Minsan niya iniwan ang kanyang sariling asawa dahil pinili rin nito ang sining kaysa pera, at sa huli, ito ay namatay na mahirap. Natatakot siya sa parehong kapalaran para sa kanyang anak, kaya gagawin niya ang lahat para pigilan ito sa pagsunod sa parehong landas. Matapos muling makilala ang kanyang ina, sa wakas ay sumuko si Chongshan sa kanyang mga inaasahan. Siya ay humakbang sa tungkuling lagi niyang pinapangarap para sa kanya at naging CEO ng art group. Dahil nasa kanyang mga kamay na ang kayamanan, katayuan, at impluwensya, sinubukan niyang ilibing ang dating siya. Isang gabi, bumalik siya sa underground street racing scene, ang parehong lugar kung saan siya minsang tinutya at pinahiya. Sa pagkakataong ito, nagbago na ang dinamiko. Sa halip na hamanin, siya ay kinatatakutan. Nagtatapon siya ng pera sa mga racer na dating minamaliit siya. Parang pinapatunayan niya na ang kapangyarihan ay kayang muling isulat ang kasaysayan. Ngayon ay mayaman at iginagalang, dumalo si Chongshan sa isang pribadong pagtitipon para sa mga nangungunang may-ari ng negosyo. Ang kanyang gawa ay nakadisplay doon, na nagpapatunay na sa kabila ng lahat, isa pa rin siyang artista sa puso. Nang may humiling na bumili ng isa sa kanyang mga painting sa mataas na presyo, tumanggi siya. Sinabi ng kanyang ina sa kanya na ang painting ay isang mahalagang pag-aari ng pamilya, at tinatrato niya ito ng ganoon. Ngunit sa kaibuturan, galit pa rin siya, galit sa kung gaano kalaki ang kontrol ng kanyang ina sa kanyang buhay. Sa isang sandali ng paghihimagsik, inutusan niya ang kanyang tiyuhin na ibenta ang bawat painting niya sa halagang won lamang. Kinabukasan, natuklasan niya na may bumili ng isang painting hindi sa halagang yuan, kundi sa halagang 15 milyon. Nalilito at galit na galit, humingi siya ng mga sagot at nagsimulang maghanap para sa mahiwagang mamimili. Ang landas ay humahantong sa kanya hanggang sa Europa. Nang sa wakas ay natagpuan niya ang mamimili, ito ay si Xinglo. Nakatira siya ngayon sa isang maliit at pagod na lugar. Ang kanyang pamumuhay ay ibang-iba sa maliwanag na buhay na minsan niyang pinangarap. Ang muling pagkakita sa kanya ay nag-iwan sa kanya ng takot, at ang kanyang mga salita ay naging matalas at nagtatanggol.
Ipinaalala niya sa kanya na ang pagtataksil sa kanya ang nagtulak sa kanya tungo sa buhay na mayroon siya ngayon, isang buhay na may kapangyarihan at kayamanan sa halip na pag-ibig at kawalang katiyakan. Bago umalis, malumanay niyang tinanong siya ng isang simpleng tanong. Magpipinto pa kaya siya muli? Lumakad siya palayo nang hindi sumasagot. Nalungkot si Xinglu nang wala na siya. Suot pa rin niya ang singsing na ibinigay niya sa kanya. Sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil sa pagmamahal sa kanya. Hinabol niya siya, at kasabay nito, si Chung Shan ay bumalik din. Ang kanyang masasakit na salita ay walang iba kundi isang kalasag. Mahal pa rin niya siya. Ngunit nakialam ang tadhana. Bago pa niya siya maabot, si Xinglu ay inatake ng isang magnanakaw na nagtangkang nakawin ang kanyang singsing. Lumaban siya, ngunit sinaksak siya ng sumasalakay. Sugatan at beryugo, pinilit pa rin niya ang sarili na hanapin si Chung Shan. Nakita niya ang sasakyan nito at humakbang sa kalsada upang pigilan ito. Kasabay ng pagbuhos ng ulan at mabilis na pag-andar ng sasakyan nito, hindi niya ito nakita sa oras. Nabangga si Xinglu at itinapon sa kalapit na ilog. Sa hospital naroon si Chung Shan na dala siya papunta sa operasyon. Ang bigat ng lahat ay tumatama sa kanya. Ang kanyang mga desisyon, ang kanyang pagmamalaki, ang kanyang galit, lahat ng ito ay humantong sa sandaling ito. Pagkatapos, nakilala niya ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Sinabi niya rito na ibabalik niya ang lahat. Ang pera, ang mana, ang posisyon. Wala na rito ang mahalaga. Tumanggi ang babae, ngunit lumayo siya sa kayamanan at sa buhay na ipinilit niya sa kanya. Lumipas ang panahon, pagkatapos, sa isang lugar sa Vienna, nagkita silang dalawa muli. Nakaligtas si Xinglu. Siya ay buhay, hawak pa rin ang pag-ibig na minsan nilang pinagsaluhan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.